Hello guys, good day. So meron na naman po tayong barya ngayon dito. At pag-uusapan natin ngayon, ito pong year 2012 na 5 piso coin. Ayan, so magko-coin update po tayo ngayon. Alamin natin kung ano na ba ang current status ng baryang ito. Ang kanyang current available price appraisal basing po sa record ng numista. So meron tayo dito 4 na piraso na year 2012 5 piso BSP series. And coin update po ang gagawin natin ngayon. And i-review na rin po natin ang overs, ang reverse at ang counting features ng baryang ito. So ito po ay from 1995 to year 2017 ang BSP series po. Ito po ay prior sa NGC or sa New Generation Currency Series. So ito ay umiikot pa rin po. Ito po ay natatanggap pa po, umiikot pa po sa ating sirkulasyon. So ito guys, year 2012 5 piso coin update. At bago po natin ito simulan ay mag-intro muna tayo. Ayan, hello po sa inyo lahat. Good day, magandang araw, mayong adlaw sa inyong tanan at welcome back po sa aking channel. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So for today's video ay meron na naman po tayong barya. Ayan, so year 2012 po ang tampok nating barya for today. Ayan, so nung nakaraang video sa last update natin, yun po ay year 2011. So ngayon naman po ay year 2012 naman po ang i-update natin. So magkano na kaya ang kasalukuyang price appraisal nito? Ayan, so may dalawang uri po ito. Alamin po natin isa-isa ang kanilang current status basing po sa palagi natin ginagamit na website na end.numista.com. Pero bago yan ay i-review po muna natin ang overs at ang reverse po ng baryang ito. So para po sa mga baguhan dito sa coin collecting. So bali ito po yung overs or ang harapan. And dito naman po ang reverse or ang likuran. So unahin po natin dito sa kanyang overs. So dito po sa kanyang overs guys ay naka-highlight po ang portrait ni Emilio Aguinaldo facing right. At sa harap po ng kanyang portrait ang 5 piso na denomination. Sa ilalim ang pangalan ni Emilio Aguinaldo. And dito sa pinaka-bottom ang year 2012, ang year of mintage. Dito po sa ilalim ng kanyang shoulder, ayan makikita natin ang mint mark. At nakasulat naman po ng paikot dito sa pataas, ayan, ang Republika ng Pilipinas. At dito po sa gilid makikita natin ang scallop border, yan yung garang-garang. So yan po ang makikita natin dito sa kanyang overs or sa kanyang harapan. At dito naman po sa kanyang reverse, ayan, makikita po natin dito ang dating silyo po ng BSP. Yan ang Bangko Sentral ng Pilipinas. Kasulat po ang Bangko Sentral ng Pilipinas ng paikot. Ang 1993 po dito sa ilalim, ito po yung taon na na-establish po ang BSP. At dito po sa gilid makikita pa rin po natin ang scallop border. Yan. At dito po sa gitna makikita natin ang inner circle. Yan, ang inner circle. At sa loob po ng inner circle ay makikita natin ang cogwheel. Yan, ito pong gear. Yan, yan po ang cogwheel. At sa loob naman po ng cogwheel sa upper portion makikita natin ang araw at bundok. At dito sa lower portion naman po ng cogwheel makikita natin ang simbolo ng watawat ng Pilipinas na may araw at may bituin. So yan po ang makikita natin dito sa overs at sa reverse po ng baryang ito. And then ito po ay non-magnetic. Yan, hindi po ito dumidikit sa magnet. Yan, maganda po yung magnet natin. Unlike po dito sa 20 piso guys, ayan. So dumidikit sa magnet. Itong 5 piso, yan, ito po ay nickel brass, hindi po dumidikit sa magnet. So may dalawang uri ito guys, alamin natin ang kaibahan. Yan, may 4 na piraso tayo dito. Yan, alin ba sa variation na ito ang semi hard to find? Meron ba? Yan. So ito guys, so mapapansin nyo po ang kaibahan guys ha. Yan, so ito po ang reverse 3, ito ang reverse 2. So reverse 3, makakapal po ang pagkasulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Yan, thicker. At ang 1993 makakapal din po. At ang inner circle, makakapal po ang inner circle. Makapal po ang inner circle nitong reverse 3. Manipis naman po dito sa reverse 2. Yan, at manipis din po ang Bangko Sentral ng Pilipinas at ang 1993. Ayan.
So yan po ang pinakamadaling palatandaan. Yan. Sa reverse 2 at reverse 3. Yan. So punta tayo guys sa numista. So ano pala, meron pala tayo dito dalawa yata yung reverse 3, dalawa din pong reverse 2. Ayan. So guys, so dalawang reverse 2, yan magkapareho po. And then dalawa rin po ang reverse 3 na meron tayo. So punta tayo sa numista at para malaman natin kung ano ba ang current status ng bariyang ito. Kung ito ba ay semi hard to find, meron bang mahal dito. So ito guys, 5 piso. Yan, BSP series 1995 to 2017. Yan, nickel brass and then magnetic. So nandito ang kanyang obverse, ang kanyang reverse. Ang edge nito ay smooth. Yan. Hindi makikita dito kasi nakalagay sa coin capsule. So may dalawang mints po guys, Royal Canadian Mint, gawa po sa Winnipeg, Canada. Yan po ay yun pong 1997, 1996 at 1998, yun mga variation na yun. At meron po BSP series. Ito po yung may mint mark. Ito naman po ay gawa sa Security Plan Complex sa Quezon City. So ayan, so lahat ng gusto niyo pong malaman patungkol sa bariyang ito ay puntahan niyo lamang po dito sa numista. So ayan ang made from RCM, walang mint mark. So punta tayo guys dito sa year 2012. So ayan guys, so, year 2011, may dalawang year 2012 at 2013 na. So meron pong dalawang variation itong year 2012 na 5 piso BSP series. So ang first variant ay reverse 2 at 11% po ang kanyang kasalukuyang percentage. So medyo malaki pa po. At basing po dito sa kanyang price appraisal, sa fine condition 5.50 pesos, sa very fine 13 pesos, at sa kanyang extra fine ay 17 pesos. Pasensya na po kayo guys, medyo inuubo po tayo. Yan, so medyo maliit pa po or mura ang presyo nitong reverse 2. Pero dito guys sa reverse 3 ay malaki pala. So reverse 3, 6% ang kanyang kasalukuyang percentage. At marami po siyang price appraisal dito, almost complete po. Yan. So sa very good 4.90, sa fine, very fine at extra fine condition ay 10 pesos, at sa kanyang almost uncirculated ay 32 pesos. At dito po sa uncirculated condition po yung pinakamalaki guys. Yan. So 210 pesos na po ang presyo nitong reverse 3 kapag uncirculated po ang hawak nyo po. Basing lamang po dito sa record ng numista. So ito po ay current update ng end.numista.com. So kapag meron po pala kayong uncirculated na condition, ay pwede nyo na pong presyuhan ng 210 pesos. Pero again, yan po ay hindi final na price appraisal. Depende pa rin po yan sa usapan ng buyer at ng seller. So kapag kayo po ay magbebenta ng barya, ay siguraduhin nyo po na maganda po yung mga condition, and then hindi po natin magiging final talaga yung mga presyo dito sa numista. Ito po ay gabay lamang po natin para po magkaroon po tayo ng idea kung magkano ba dapat ibenta or i-offer yung mga barya na nahunt natin. And sa case naman po nitong year 2012, so far ito po ay medyo may nakikita pa ako nito sa sirkulasyon. Hindi pa po ito masasabi natin na semi hard to find. So medyo nagtaka lang lamang po ako sa record ng numista na napakalaki na po ng presyo ng uncirculated na condition ng year 2012 na reverse 3. So try to imagine 210 pesos na po. Yan po ay sobrang laki na po and medyo unrealistic. So sad to say, medyo unrealistic po yung presyo ng numista pagdating naman po dito sa reverse 3 na year 2012. So ayan lamang guys ang ating update for today. Pasensya na po kayo at medyo tayo po ay inuubo. Masakit po yung lalamunan natin. So
So, sana po ay nakapagbigay na naman ako ng kaunting kaalaman, kaunting update sa inyo regarding po dito sa ating hobby na coin collecting. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, ay huwag mo na rin kalimutang mag-like, mag-comment, mag-share at mag-subscribe. At pakipindot na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod kong videos. And that's it for this video guys, and we'll see you again next time. God bless.